my story. Umiiyak na ako. Hindi ko alam kung ano pinapasok ko, nababaliw na yata ako eh. Nasa sobrang pagod ko, sinisigaw ko na, thank you Jesus, thank you Jesus. May mga kasabay akong runner, tumatakbo kasabay ko. Pero tinitingnan nila ako, pero I don't care. And hanggang matapos ko yung race, at nung matapos ko yung race, alam mo yung fulfillment na, wow. Tapos thank you ka lang kay Lord, matapos mo yung race. Literal race yun. Tayo may karera tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, ano karera mo? Di ba? Ano karera mo? Bawat isa sa atin may karera. Di ba? May career, meron tayong tinatakbo. Okay. Ang encouragement ko, church, let's finish the race na sinet ni God. Kasi merong sinet si God na race course para sa bawat isa. Maaaring yung race course ng katabi mo ay hindi katulad nung sa'yo. Kung race course niya, beauty pageant, huwag mo subukan magpak-beauty pageant kung hindi ka doon tinatawag ng Lord. Agree? Bakit tayo niyo mag-agree? Okay. Kung ang race course na tinatawag sa ng Lord eh maging businessman, businesswoman, then doon ka. Pag ang race course na tinawag sa ng Lord, magpaka-pastor ka, doon ka. Di ba? Pag ang race course na tinawag sa ng Lord, musician ka, doon ka. Ano yung race course? Sa madaling salita, calling. Ano bang assignment mo? Ano ba yung calling na binigay sa ni God? Sinasabi dito ni Apostle Paul kay Timothy, yung assignment na binigay sa akin, Lord, natapos ko. So he is encouraging Timothy actually, tapusin mo rin yung assignment. Sino ba si Timothy? Pastor. Batang pastor, pero ang congregation niya malaki. At ang congregation niya matatanda. Ngayon, tanongin ng katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, harap ng partner. Sabihin mo sa katabi mo, tapusin mo yung karera. Walang bibigay. Okay? Okay. Next. So, the next point, the battle is in the front line. Pakibuksan sa 1 Corinthians chapter 9. Okay, binasa natin ganyan. 1 Corinthians chapter 9. Verse 24 to 25. Ito na, NIV version naman to. Okay, nandun na? Sabi dito, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. Goes into what? Street training. Into what? Street training. Strict. So, pakisabi sa katabi mo, strict daw. Okay. Ano yung sabihin ng strict training? Disiplina. Si Pacquiao, bago yung nakikita niyo, lumalaban yan sa ring, tama? Okay. Pero, hindi niyo nakikita niyo ba yung training niya? Hindi niyo nakikita, diba? Bakit? Nagiging magaling si Pacquiao doon sa panahon na hindi mo siya nakikita. Nagiging magaling ang isang runner doon sa panahon na hindi mo siya nakikita nag-train. Nagiging magaling ang isang tao doon sa panahon na hindi siya nakikita ng iba. Bakit? Kasi training na eh. Strict training. Hindi, pag sinasabihan mo siya, ang galing-galing naman niya. Actually, yung sinasabi mo, galing-galing niya, isang katutak na iyak, isang katutak na pagod, isang katutak na disiplina at sakripisyo ang kasama nun. Tama, di ba? Yung si Gab, yan, nag-ano yan, nag-antawag yan, nag-BMX, nagba-bike tricks. Sana may lugar tayo, pakitaan niyo tayo ng bike tricks, di ba? Yung mga ikot, yung mga ganyan. Okay. Pero bago mangyari yun, maaaring ilang beses mo siya bumagsak. Tama ba? Nasugatan ka na ba? Kapilay ka na. Yan, ganyan. So, ibig sabihin, may mga bagay na tayo kailangan isakripisyo. Yun ang ibig sabihin strict training. Pero, sa isang race kasi, sa isang marathon, balik tayo sa marathon. Sa isang marathon, sa isang race, may dalawang part yan. Yung front line, tapos yung gitna hanggang palikod. Okay. Sa gitna hanggang palikod, andyan yung mga nagkukwentuhan. Andyan yung mga takbong kwentuhan. Takbong, wala lang. Alam mo yung takbong social run tawag doon. O tawag, kamusta? Yung number, yung ganyan. Doon yun. Doon yung mga social run. Doon yung mga encouragement. Doon sa likod. Doon sa gitna, palikod, hanggang pinakadulo. Doon yung mga encouragement. Kaya mo yan. Wala ka nang narinig kung di kaya mo yan. Oo.
yun, dun yun. Sa harapan, andun yung gera, frontline. Ano doon? Andun yung mga bibilis. Andun yung mga mamaw. Andun yung walang usap-usap. Andun yung galit-galit. Kasi, mahirap magsalita pag mabilis yung takbo mo. Ang focus mo, manalo. Di ba? Doon sa frontline yun. At sa frontline, nasabihin ko sa inyo, mga nasaan lang yan. Siguro nasa pinakamarami na tatlo mga 30 nag-uunahan. Pinakamarami na yun. Tapos, yung 30 na yun, ang pagitan na, nung sumunod sa kanila ng mga social run, mga 2 oras na. Ganun kalaki ang pagitan nun. Diba? So, frontline, doon ang gera. Pero kung gusto mo ng social run, gusto mo makakuha ng number, kung ano pa, gusto mo mag-share ng love ni God doon sa likod. Yan. Doon marami yan sa likod. Okay. Tapos lahat ng magaganda nandun sa likod. Lahat ng gwapo nandun sa likod. Yan. Alam mo na yan. Okay. Pero honestly. Okay. Anong point dito? Sabi ni Paul, run in such a way to get the prize. Run in such a way na hindi pa banjing-banjing. Run in such a race na mayroon kang goal. Hindi yung tipong wala ka pupuntahan. Hindi yung tipong, Lord, okay, nandito na ako. Anong gusto mong gawin ko? Sabog. Wala. Ito, gagawin mo to. Diba? Anong gagawin mo? Sabi nga ni Louie dati, kuya magaling ako, magkikitara ako, magkikeyboard ako, mag-violin. Diba? Hindi ganun. Ibig sabihin, have a goal. Lahat ba tayo may goal dito? Yes. Alam mo ba kung anong goal mo? Yes. O then run in such a way na makukuha yung goal na yan. Ibig sabihin, live a life in such a way na nag-glorify mo si God by reaching that goal. Ano ba goal mo sa buhay? Lord, gusto ko yumaman. Oh, yumaman ka. Di mabuhay ka in such a way na yayaman ka na nag-glorify si God. Pwede ka bang yumaman hindi nag-glorify si God? Pwede. Hindi ko alam. Pwede. Mag-inanay ka ng drugs. Oh. Totoo yun. Yayaman ka na. Pero paano ako yayaman na mag-glorify si Lord? Simple lang. Alam niyo, simple lang. Mag-business ka. Mas mo si Lord ng strategy. So, encouragement sa bawat isa, run in such a race na run in such a way na you will reach for the prize. And that prize, ang pinaka-prize natin, walang iba kundi mag-glorify si Jesus. Amen ba? Amen! So, pwede ba natin pangasigan? Tapos, isa pa walang doon. Dapat be in the front line, di ba? May tatlong klase ng tao. Ang unang klase ng tao are those who observe. Wala na silang ginawa sa buhay nila kundi mag-observe. Tama? Yun. Ang gusto nila, they are the seeker. Ang tawag ko sa nila, tagabutas ng bangko. O, tingnan mo nga yung katabi mo, tagabutas ba ng bangko yan? Yeah? Wala nang ginawa kundi magbutas ng bangko. Ito, usong-usong ko sa mga ito, usong-usong ko sa mga sinihan. Alam mo yung mga, paano sinihan ko yung Mike? Yung tipong wala na siyang ibang spot kundi yun yung spot niya sa isang church. Kaya sa church service. Yun na talaga yung spot niya. May pangalan niya na yun. Walang pwede mo. Pag may nakaupo doon, ako po dyan. Pag ayaw umalis, sabi ako po dyan eh. Tatabi sa tapos papray. Ayaw ko sumalis eh. Totoo yan. No joke. Totoo yan. Tapos, wala na siyang ginawa, kung dito na siya, that's why naging tagabukas ng bangko. Bakit? Alam niyo, may totoo yan, dumarating yung time mga bangko sa cinema. Ano yung bangko sa cinema? Ano yun? Kailangan na puputas. Kaya sinabi yung tagabukas ng bangko, hindi ka na nagpalit ng upuan, hindi mo na binigay sa iba, ni wala kang dala eh. Yun. So, pakisabi sa katabi mo, huwag kang maging observer. Huwag kang butas ng bangko. Papalitan mo yan. Okay. Next, yung una observer. Next, yung isa, yung tinatawag na siya yung siya yung nagtitake ng action. Siya yung bringer. Okay? So yung isa, siya yung nasa front line. Diba? So isa nandun sa likuran, nagabot sa bangko, at siya yung isa nasa front line. Siya yung action. Siya yung gusto yung action. Gusto yung kumikilos. Siya yung ginagawa. Hindi siya yung aggressive. Siya yung, sige, gawin natin to. Okay, those are the two types of person. Sino ka doon?
Sino ka doon? Ikaw ba yung tagabutas? O ikaw yung aggressive, yung gusto mong gumalaw? Pero sabi ko, tatlo, di ba? May pangatlo, pero actually ito yung dalawa normally. Itong pangatlo, special na to. Special child ni Lord. Bakit? Itong pangatlo, alam nyo ano? Itong pangatlo, ito mismo yung taong nag-focus ng change. Hindi lang siya nag-aggressive. Kundi, pag tumapak siya sa isang lugar, nagbabago yung atmosphere ng lugar. Siya mismo yung nag-focus ng change, ng pagbabago. Kuya, meron bang tao doon? Yes. At marami-rami sila. Pag kunyari, gloomy yung atmosphere, pagpasok pa lang, wala pang salita, tuwatawa na yung mga tao, hindi siya yun, okay? Ano lang siya? Joker lang yun, okay? Ano lang siya? Hindi gusto yung tao gano'n, right? Alright. Ibig sabihin, pag yung isang tao na who can change the atmosphere, dala-dala niya yung presence ni God. At yung presence ni God sa buhay niya, sobra. Grabe na. Alam mo, pagpasok niya sa isang lugar, damang-dama ng mga tao na, ito tao na ito, may kakaiba sa kanila. Gusto ko mag-stay here to this person. And that person will share yung love ni Jesus sa tao. So, run in such a race, run in such a way that you will get the prize. Amen? Amen. So, bakit ayaw niyo mag-amen? Amen ba? Amen! Okay, last point. Last point tuloy. Second to the last. Take your time. Do not rush. Okay. Matthew chapter 20 verse 16. Take your time, do not rush. Matthew chapter 20 verse 16. Sabi dito, so the last will be the first, and the first will be the last. Kuya, ano kinalaman niya sa marathon mo? The last will be the first, and the first will be the last. Nung first time ko nag-marathon, ang yabang ko kasi. Alam niyo yun? Ganito kasi yabang ko eh. Okay, sige, tumatakbo ko. Ang bilis na takbo ko. Pagdating namin ng Baywalk, kasi ang ruta nun, MOA, papuntang Luneta, then papuntang Global City, Makati, Global City, then pabalik lahat yun. O, gano'n, 42 kilometers yun, Milo. Sige, tumatakbo ko. Pagdating ng Baywalk, nakakita ko ng babae. Bakit ito ako? Muna ako. Layo ko na, hindi ko na siya nakita. Okay, sige, layo na. May babae na naman. Na naman. Alam mo, gano'n, kaya, pabilis, mayabang eh, di ba? Tapos meron akong kasabayan, tumakbo, okay. Pagdating naman ng Global City, and that's around, siguro nasa 25 kilometers na, iiba yung ruta ng Global City. Sa Bonifacio Global City, ang daan doon, paakyat, pababa. Parang hillside yung bulubundukin. Eh, nakaka-apekto sa takbo yun. Pagdating doon, di pagod na ako, pagod ka na, tapos ang hirap pa ng ruta, tapos masakit na yung muscle. Hindi naglalakad na ako. Kasi normally, mga tao naglalakad, tawag sa kanila walkers, mga walkers. Okay. Okay. So naglalakad sila. Noong una kaya ko pa tumakbo, tapos pinagsasama ko yung takbo sa pag-walk, dahil hanggang sa maging walkers na rin ako. Naglalakad na ako. Alam niyo maya-maya, yung babae una kong inunahan, may jogging lang siya, ginagin niya ako. Nakatingin ako saan naglalakad ako. Sinubukan ko siya kabulin. Pero may masakit na. Lakad na ako, sinubukan ko na siya. Tapos may pangalawang babae na inunahan ko. Nagulat ako, maya nasarapan ko na. Sinubukan ko na siya kabulin. Wala na. Tapos wala na, hanggang di ko na sila nahabol, wala na, wala na. Siguro natapos sila sa akin yung marathon ng 1 hour earlier. Wow! Bakit? The first will be the last and the last will be the first. Very applicable sa akin. Madalas salita, huwag ka masyadong mayabang. Ano ibig sabihin nun? Hindi porke nauna ka na. Hindi ibig sabihin na alam mo na lahat. Hindi ibig sabihin anointed ka, hindi ka magiging last. Hindi ibig sabihin na, okay, sige, alam mo na lahat, ikaw na mayaman, ikaw na magaling, ikaw na so forth. Diba? Hindi ganun. This is how in the kingdom of God works. Those who are humble enough, God always make them first. Who among you is humble enough? Those who are willing to be broken and humble before God, sila yung tinataas ni God. And those who are proud, sila yung binababa ng God. Noong nangyari sa akin yung marathon, alam mo, payaw, I learned that. Okay, Lord, sige. So, pakisabi sa katabi mo,
Be humble. Okay. Ang humble, okay, be humble ha. Be humble. So, huwag mong madaliin. Then pangalawa, dun sa the first week nila, do not rush. Ang technique kasi sa marathon, hindi dapat sunggab ka agad. Hindi dapat, alam mo yung bilisan mo agad. Ang technique dyan, bagalan mo sa simula yung takbo. Alam mo yung relax lang, yung jogging lang, yung bungee run. Yung tinatawag na social run, ligaw run, gano'n na yung takbo doon. Diba? Gano'n na yung takbo doon. Then, dun sa second half, so, kunyari, 42, 21 kilometers. After 21 kilometers, doon mo ibuhos yung lakas mo. Tapos pag last 5,